Rosmar Tan binatikos dahil sa nakakalokang hirit sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Matinding pambabasag ang inabot ng social media personality na si Rosmar Tan mula sa netizens dahil sa naging hirit niya hinggil sa Bagyong Christine. Umani ng sandamakmak na reaksyon ng kanyang Facebook post na ngayon ay deleted na patungkol sa mga kababayan nating nasalanta sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pahayag ni Rosmar, ang hirap isipin na habang kami nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon ang daming bata, matanda na di na alam paano ililigtas sarili sa Bicol dahil sa baha at bagyo. Kasunod nga nito, kaliwat kanang batikos ang ibinabato ngayon sa content creator ng mga netizens at nagsabing parang wala raw sense at wala sa katwiran ng kanyang post. Marami ang na-bad trip sa naging pahayag ni Rosmar at halos lahat ay nagsasabing napaka-insensitive nito sa gitna ng dinaranas ng mga kababayan natin sa mga hinagupit ni Christine. Sa latest post naman niya ay sinabi ni Rosmar na binura na niya ang kaniyang naunang Facebook post at wala siyang intensyong ipagyabang kung komportable man ang kalagayan niya ngayon. Humingi rin ng paumanhin ang social media personality kung sa tingin daw ng mga tao ay insensitive ang kaniyang post. Paliwanag niya, binura ko na ang post ko kaninang umaga. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin, nakokonsensya kasi ako dahil iba hirapan na sa Bicol, tapos mga nasa bubong na. Mga aso at pusa, matatanda at mga bata, puro dumadaan sa newsfeed ko. Hindi ko ibig ipagyabang na ang comfy namin ngayon. Ang gusto ko lang sabihin ay parang ang hirap maging comfy habang may mga taong inaanod at lumulutang na lang sa baha. Parang nakakakonsensya na wala kang magawa ngayon dahil hindi passable ang Bicol. Tapos nababasa ko pa na wala nang makapasok na nga taga-rescue dahil sobra taas na ng baha. Pasensya na kung tingin nyo mali ang pinost ko pero wala po akong intensyon na tulad ng iniisip nyo. Sadyang nagwa-worry lang ako sa mga lolo at lola sa sinasapit ngayon ng Bicol area. Again, pasensya na po. At pagpatuloy natin ipagdasal na sana tumila na ang ulan at tumigil na ang bagyo. Buburahin ko rin mamaya tong post ko para di na maging issue pa, aniya pa. Samantala, isa sa nagpahayag ng pagkadismaya sa naging post na ito ni Rosmar ay ang isa ring social media personality na si Madam Kilay at narito ang kanyang pahayag. So may real talk na naman ako dito na naman. Ay naku, sumasakit yung ulo ko sa'yo. Kababasa ko lang eh. Bago tayo mag-post, titingnan muna natin, babasahin muna natin kung tama ba yung interpretasyon ng post natin. Kasi merong iba na may misunderstood talaga yung sinasabi mo dahil nag-post ka pa talaga ng ganito. Sabi mo, ang hirap isipin na habang kami nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata, matanda na di alam paano ililigtas yung sarili nila sa Bicol dahil sa baha at bagyo. Bakla, dapat yung sinabi mo na lang is ipagpipray ko kayo sa mga nasalanta ng bagyo, kineme. Nagsabi ka pa talaga na kayo malambot ang kama, kagigising lang, naka-aircon. Nag-brag ka pa talaga ng ganyan. Isipin mo yung sasabihin mo dahil kasi parang kinukumpara mo yung buhay mo sa buhay nila ngayon. Maraming masasaktan dyan na ikaw, ang sarap-sarap ng tulog mo, nga naman. Wala kang problema. May bagyo man, pero ikaw, sitting pretty ka dyan, pati yung pamilya mo, habang yung iba, hindi nila alam kung anong gagawin nila, wala na silang bahay, yung bahay nila nabaha na, ganyan-ganyan. May gana ka pa talaga mag-brag na ganyan. Talaga i-real talk talaga kita dahil minsan iisipin mo, asa ba yung utak mo Ika nga rito. Asan yung mindset mo? Sa ganitong sitwasyon sa ganitong sitwasyon iisipin natin yung wag nating ikukumpara yung ating buhay sa iba. Lalo na ngayon na ang daming hikahos. Tumulong kung tutulong. Wag na tayong mag-brag-brag pa kung anong meron tayo at wala sila, kung anong nangyayari sa kanila. At ito pa, nag-post ka pa. Sabi mo, saka ka nag-post ng ganyan after kang i-call out ng mga tao After mag-viral ng post mo. Saka ka nag-post ng ganyan. Sabi mo, 5 Gcash. Papadala ko sa bawat pamilya na apektado ng bagyo. Paki-comment lang po ang proof video sa umpisa ng video. Pakisabi, binigyan mo pa sila ng trabaho. Binigyan mo pa sila ng obligasyon para lang sa 5,000. Namumblema na nga sila sa bahay nila, may baha pa yung iba dyan, yung iba walang kuryente. Bibigyan mo pa talaga sila na para lang, inuuto mo yung mga tao na parang uhaw na uhaw sila sa pa-Gcash mo. Na sila namumblema na. Ngayon, kung tutulong ka talaga, hindi mo din alam kung sinong totoong tao dyan. Kasi may mga tao na mananamantala. May mga mangi-scam dyan, mangunguha ng video ng iba, ng picture ng iba, tapos isesend nila sa'yo. Kabutlugan mo. Manong ang gawin mo, may team ka, diba? Dami kang pambayad dami kang pera. May team ka. Papuntahin mo doon.
Kung pupunta kayo dun, at saka mo ipagbibigay yung 5,000 na sinasabi mo. May team ka eh. Pasensya na ako nare-real to kita kasi putang na, maling-mali. Kung talagang tumulong-tumulong na lang. Hindi yung bibigyan mo pa ng obligasyon, papasabikin mo pa sa 5,000 mo, para lang isend sa'yo, bababa, para mang-brag ka na naman na mamimigay ka. Ipagyayabang mo na naman na tumulong ka. Tutulungan ko sila, keme-keme. Kung talagang bukal sa loob ang pagtulong, dahil maraming paraan. Puntahan mo, magpapunta ka ng team. Kung ayaw mo pumunta, may team ka. Mga marketing kineso mo. Or kaya naman, magpaano ka ng isang barangay doon or representative. Kung sino man ang pwedeng kumontak doon na pwede mong bigyan ng tulong mo. Kung talagang bukal sa loob mo ha. Kaya I think bukal naman. Kaya lang, at the same time, may pambabrag pa din at ipagyayabang pa din na talagang itangin na tutulong ako. Pero ipopost ko para malaman ninyo na tumutulong ako. At eto pa. Ano pa sabi mo? Full name starts ng video at pakita ang latest update sa ng mga nasalanta ng bagyo. Papadala ko ang 5K. Bawat pamilya na makikita ko, pakibilisan po. Pakibilisan po. Malay mo yung pamilya na yan. Walang load. Ha? Baha eh. Hanggang dito. O kaya naman busy sila ngayon sa pag-aasikaso kung anong gagawin nila sa bahay nila kung tapos naman ng bagyo. Pero busy sila sa ano? Anong gagawin? Malalaman mo ba kung sino mga totoo dyan na magpo-post sa'yo na ano? Kabotlogan, mindset mo. Real talk be. Kung tutulong, tumulong. Yung bukal sa loob. Huwag mo na kailangan i-ganyan-ganyan pa. Dahil ang mga tao dyan sa social media, alam mo naman. Kung social media influencer ka, ha? Kung talagang bukal sa loob mo, ang pagtulong, day, papunta ka ng tao dun. Maraming dahil pa sinasabi. Then pag nandun na yung mga tao, di post mo kung gusto mong i-post. At least makikita ng tao na ito, putangin na ako. Namigay ako ng bigas, at least nandun. Nakapunta ka na, hindi yung igaganyan mo pa, pasasabikin mo pa yung mga tao, malay mo ba kung sino magme-message sa'yo na totoo. Eh maraming scam dito sa social media. Pwede sila manguha ng kung si kani-kaninong video lang dyan at ipasa sa'yo. Ang pagtulong ng bukal, kahit hindi mo i-post yan, basta alam ng Panginoong Lord na tumutulong ka. Alam ng Panginoong Lord na bukal sa'yo, sa loob mo. Na gumastos ka ng ganito kalaki basta matulungan mo yung mga nangangailangan. Hindi yung gusto tutulong ka, may kapalit naman. Pag magpo-post ka, isipin mo muna kung sino mga maapektuhan. Marami namang vloggers, tumutulong din naman sila eh. Oo, given na yan, magpo-post talaga at magpo-post. Pero di lang talaga ako natuwa sa sinabi mo na kinumpara mo pa talaga yung buhay mo sa iba. Although, siguro interpretasyon mo doon, kawawa naman sila, tayo dito, ganyan-ganyan. Pero hindi mo na dapat i-post yun. Ipag-pray mo na lang sa lahat ng mga keme-keme. Mag-ingat po kayong lahat ha, ganyan-ganyan. At the same time, behind that, tumutulong ka na. Diba? Yung magaganyan ka pa sa social media, makabotlugan mo talaga, may saltik ka talaga. Sa'yo. Real talk talaga kita. Pasensya na ha. Alam niyo naman ako, pag mali-mali, nire-real talk ko talaga yan. Kaya minsan galing-galingan mo yung post mo ha. Hindi lang yung makahata ka ng atensyon ng tao para sabihin na mabait ka. Kung ako sa'yo, day, o sige, tumulong ka na. Kung tumulong, ano mo na, papunta ka ng tao mo dun. Huwag ka na magpo-post ng ganyan. Then after mo tumulong, saka mo i-post. Saka mo ipagmalaki na ito, nabigay ako ng bigas. Nabigay ako ng grocery. Ganito, sige, ganyan, bahala ka. Huwag mo lang ikukumpara yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila dahil magkakaiba kayo. Maraming masasaktan talaga.